Mapagpalang araw mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga antingero dyan at mga manggagamot. Tatalakayan natin yung about sa mga mutya, anting-anting, agimat. May mga iba't ibang paraan yan. Yung mga antingero, paano paganahin, paano kakargahan, paano palakasin, paano rin alagaan, lalo na yung mga mutya na tangan nila. So pagdating sa mga kaparaanan, iba-iba kasing paniniwala at mga proseso na sinusunod ng mga dati pa, o kung sa Bisaya pa unsay na andan, ano ang sinusunod nung unang panahon at inaano pa rin ngayon, sinusunod at ginagawa pa rin ngayon. Iba-ibang ritual, cleansing sa mga gamit, medalyon, at talakayin natin yan. So mag-umpisa tayo sa sa mga medalyon. Yung medalyon, mga talandro, chaliko, yung mga habak, yung mga telang sinulatan ng mga orasyon, yun, mga gawang tao. Yun na yung tinatawag na gamit spiritual, material. Pero iba yung mutya at saka yung material na tinutukoy ko, nagawa ng tao. So paano ba magpalakas? So iba-ibang proseso niyan. So ganito yan. Yung iba, dinadasalan yan ng orasyon, araw-araw. Importante yan tuwing Martes, Bernes or Bernes, papalakasin yan. Gagamitan ng holy water. May mga dasal kasi yan na nakaayon sa mismong gamit. Meron naman mga pampalakas o pambuhay na mga aura na pang general blessing. Kumbaga general na pampalakas na yan, kargado na yan, mahaba at malalakas na aura na mga gamit yan. Tinatawag na yung mga yan, mga banal, mga espiritu, mga anghel, mga kerubin, mga pangalan. At para maging banal yan na gamit or maging sagrado yan, ginagamitan niya ng insenso, Chinese candle, yung iba pa nga gumagamit pa ng bowl, di ba? Yung tumutunog, para magtawag ng mga spirito na mabuti o mga anghel. Tapos yun, dinadasalan yan, may proseso yan, step by step, binyagan yan, kinukonsagra para maging sagrado yung gamit na spiritual, para magamit mo sa proteksyon, o tinatawag nilang talisman. Matagal yan, proseso kasi yan. Depende yan sa tagal. Yung medalyon kasi matagal talaga yan buhayin, lalo na pang yung pangdepensa talaga, yung gusto mong meron kang kabal, taguliwas. Kadalasan yan, yung madaling makarga niyan, yung iwas sa disgrasya, yun. Yung hindi ka matatamaan ng mga tira na ulam, tigalpo, palipadangin, yan. Yung kadalasan mabilis yan makarga. Pero yung mga
palagay lang natin, kakargayan natin yan ng ano, kabal o tagaliwas o pamigil, hindi punuputukan ng baril. Yun, mahabang proseso yan. Hindi yan uri ng ano, na binibili mo, kagaya ng sa ano, bumibili ka ng medalyon, walang karga yan. So, ikaw na mismo ang magkarga niyan. O kung hindi mo alam paano magkarga, pwede ka namang lumapit sa may alam talaga. At marunong magkarga. Meron talaga mga tao na mga may yung orasyon nila, yung ginagamit nila pang buhay sa mga ganyan. Talagang may may epekto ba? Yun. Marami kasing kumakarga ng mga gamit pero may kulang. Medyo kulang pa rin. Kaya nga, yung mga gamit na ganyan kasi, ganito yan. Kailangan palakasin, buhayin. Kaya matagal. Sobrang tagal na proseso. Diba? Kailangan mo yan talagang sakripisyo. Araw-araw dasalan. Every Friday, kailangan palakasin, ritualan, pausukan. Kasi lagi mo yung dala. Mas mabuti na yung konsagrado yung gamit mo, alam mo na buhay yun. Yun nga, yung iba nga tinitest nila yung mga medalyon nila, yung mga aglimat nila, di ba? Tinitest nila, binabaril nila tuwing mahal na araw para ma-sure nila kung buhay ba yung gamit na dinadala nila. Hindi naman ako tutol dyan sa mga ganyan. Okay din yan para malaman talaga kung may tao ba o may bisa ba yung dala-dala mo na gamit. Ganun talaga yung nakasanayan kasi nung una. Tinitest nila yan. Meron kasing ganito kasi yan i-explain ko kasi yan. Mahirap kasi hindi porket buhay yan, yung may-ari yan, sinuot yan, tapos di tinabla ng bala o hindi pinutukan ng bala o ng baril. Ay, kung sinuot mo yan, kumari, ikaw yung makakuha yan, kaya pwede nang magamit mo yan. So, kung anong nagagawa niya, magagawa mo rin. Hindi kasi ganun yan Yung mga nilagay na mga espiritu dyan, mga banal na espiritu sa gamit niya, yun kung sinong nagmamay-ari yan, aamo yan sinong master niya, ganyan. Ganun yan yan ang totoo Hindi basta-basta yan pagtatangan ng mga sagradong gamit. Yung iba pa nga dyan na nasisira ang ulo, yun, diba? Dahil sa mga orasyon, kasi mali yung aral, mali yung step na sinundan nila, or mali yung nila, tinatahak. Yun lang. Ganito kasi yan simple lang kasi yung magigets mo naman yung gamit mismo nga yung may-ari itinitest pa kung buhay ba yung dinadasalan niya ng ilang taon, tapos yung iba bibili lang suot na. Mahirap yun kala mo may bisa yun, tapos pag binaril ka dyan, blagta ka. Kaya mas maganda talaga yung kunwari binili mo, sige binili mo,
Tapos, ikaw yung nagkonsagra, ikaw nagbuhay, tapos nilapit mo pa sa marunong, napaturo ka, paano ang proseso, ganyan, sinusunod mo. Pagdating ng isang taon o mahal na araw, testingin mo, di ba? Testingin mo kung talagang buhay na yung gamit mo, di ba? Mahirap naman kasi pag dala-dala mo yan, hindi sa kulang yung paniniwala sa mga ganyan. Ito lang yan, ma-advise ko, lalo na sundalo, pulis, yan. Kailangan talaga na i-check mo yung gamit na yan para malaman mo kung proven ba, di ba? Yun yung mga kaibahan sa mga material o ano tinatawag nating gawang tao, mga ganyan, di ba? Mahirap yun, yung mga ganyan na gamit sagrado, tapos dinadasalan mo, dami kayang gamit na pinuputukan, mababasag o na tinatamaan, di ba? Hindi yan swerte-swerte. 3 putok, kung duda ka pa, gawin mong 5 putok, 5 bala. Alam mo talaga kasi ikaw yung susuot niyan, ikaw yung magdadala niyan eh. Hindi sa ganun na wala kang tiwala. Kailangan mo i-test yan. Yun lang, ano naman mawawala. Mas delikado nga eh kung dala-dala mo yan, kung kumari napasaba ka sa labanan, tapos yun na, bulagta ka lang dyan, kala mo akala mo lang pala, madaming namatay sa akala, di ba? Buti na yun, sure. Tapos yung mga niyan, kung alam mo na nga may bisa talaga, keep mo na yan. Huwag mo nang ipakita yan, huwag mo nang ipagsabihan, huwag mo nang ipagyabang yan. Sa'yo na yan. Swerte mo na yan kasi may bisa yung dala mo, kahit isa lang. Sa isang sakong dala mo, may isa kang tested na gamit na alam mo talaga sa sarili mo, kasi saksi ka sa 2 mata mo na hindi talaga naano pag binabaril mo. Magaling sa bala yun, diba? Yun lang sa mga medalyon, mga talanggo, mga chaliko, yun. Ha? So, lipat naman tayo sa paano ba mag-alaga ng mutya? Magkaiba kasi yun ang agim, yung medalyon na agimat at antin-antin, magkaiba yun eh. Mga sagradong yun, mga spiritual na sagradong material galing kalikasan. So pagdating sa usapang mutya o mga gamit, mga depensa, pangkalahatan, mutya, iba ang pamamaraan niyan, iba ang pag-aalaga niyan. Okay? Pag medalyon, mga orasyon, mga Latin, mga dasal, galing sa itaas yan, di ba? Mga ora. Kinakarga mo sa mga medalyon mo, lalo na San Miguel, San Benito, yun. Yung mga gamit na hindi pwede sa mutya. Di ba? Ganun yun. Meron naman mga orasyon din na hindi pwede magkasama. Kasi may orasyon din na galing sa engkanto. Merong orasyon na galing sa itaas, di ba? Iba-iba kasi yun. So, ating tatalakayin na. Sige. Bakit nga ba? Bakit nga ba di pwede
sa mutya. May mga medalyon, hindi medalyon, mga medalyon kadalasan. Yung mga, lalo-lalo na yung mga iilagan na mga inkanto. Alam mo naman yung mga mutya, kung anong nananahan dyan, anong bantay dyan, anong nakatira dyan. Diba? Oo, galing sila sa itaas, galing din sila sa sa langit na pinababa. Yun. Pag sinasabi kasi nating mutya, ang kaibahan sa mga orasyon, yung mga medalyon na konsagrado, binabasbasan mo yan ng holy water, di ba? Ka-insinso kamang yan. Insinso kamang yan naman. Yun, di ba? Paano kasi yun pampaalis sa negatibo, yung mga bad spirit, yung mga alam naman natin, hindi naman tayo yung nilikha, yung inkanto, may mabuti may masama, pero inkanto pa rin yan. Alam mo naman yan, alam natin yan, na pag pinagsama natin yan, kunwari sa ritual, so nagble-blessing tayo ng gamit, sabi nga ng iba, maganda raw yung material at saka spiritual. Pag sinabi mong spiritual, yun yung mga dasal, mga orasyon, yun yung mga dasal-dasal na yan, mga sagradong dasal, mga buhay na salita. Yung material naman, sinasabi nila, yan, mga mutya, mga sagradong kahoy, sagradong dahon, sagradong ugat, yung mga bato-bato, mutya sa tubig, yan, o kahoy naging bato, yun. Na ngipin ng kidlat, yun. Ganyan ba? So magkaiba yun. Bakit? Alam mo naman na sagradong dasal yun. Hindi. Tapos binabasbasan pa yun ng holy water. Tapos pinagsama mo, diba? Sa katawan mo o sa mo. Pwede mo yung dalhin. Ilagay mo yan sa bag, ilagay mo yan sa bulsa, yung material, yung mga mutya. O, ba? O gawan mo ng belt. Yan, walang halong orasyon. Yun. Para hindi ma-discommunion. Kasi ma-discommunion yun Alam mo yung pag pinagsama mo yan, naku, iwan ko lang kung hindi ba magliparan yung inkanto nakatira sa mutya mo, di ba? Iba kasi yung mutya, mga kapatid, mga bro, sis, kasi yan alam naman natin na mga fallen, yan di ba? Nasa Bible yan diba? Mga nagrebelde yan. So ganun yun. Tapos didikitan mo ng San Miguel, hindi patay. Didikitan mo ng San Benito, hindi diskumunyon yun. Diba? Alam naman natin na talaga yung sinasabing maganda pag ang dala mo material at spiritual, ang sinasabi dun, pwede mo yung dalhin lahat sa karga mo sa katawan mo. Di ba? Pwede yan. Pero, wag mong ipagsama. Kunwari, nakasuot ka ng medalyon sa kwintas mo. Tapos, nagsuot ka ng mutya. Lagay natin ng mga bato umo, yun, mga salsagan, yan. Nako, surbol. Kung yun yung mutya mo, yun yung mahirap. Aalis yun, yung mutya nakatira dun. Mararamdaman mo, bakit, wala nang life, di ba? Wala nang ground, wala nang pitik, wala nang
Wala nang kakaiba sa gamit mo. Kasi lumayas na yun. Sakit kaya nun. Ang init kaya nun. Diba? Ganun yun. So mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa mga gamit natin. Lalo na sa mga may hawak ng medalyon. May hawak ng mga orasyon. Spiritual. Saka meron tayong mga alagang mutya. Alam naman natin. Hindi naman kahit puti, kahit itim yung inkanto na yan, sa pangalan na inkanto, nature, mga bantay sa nature, yung mga nakatira sa kahoy, nakatira sa bato, nakatira sa tubig, yun, alam naman natin yun eh. Kasi yung medalyon, saka yung mga tsaliko, at saka yung mga talandro natin, minisikan mo yan ng holy water. Sure ball. Pinausukan mo pa ng ng incense yan. Alam mo naman, mabaho sa kanila yan. Common sense naman yan eh. Yun lang. Diba? So, magdedepende yun. Diba? Kung ipagsama mo yan sa garapon, tatanungin nyo ako, bakit yung iba sa garapa may orasyon, may mga orasyon na salita, saka may mga material. Iba naman yun na usapan. Iba naman yun. Basic muna tayo, basic. Mga lang, may mga paraan yan. May mga step yan. Paano aanuhin. May proseso yan. Sabi ko nga, may proseso. Hindi basta-basta. Diba? Ganun yun. Ganun ang pagtatangan. So, pagdating sa mutya, alam naman natin, alagaan natin yan. Papakainin. Bubuhayin na yan, papalakasin na yan. Minsan aalis ang bantay o yung gabay ng gamit ng mutya, yung nakatira dyan. O, diba? Kung aalis, malalaman natin. Meron namang orasyon din, panawag sa mga ganyan. Para muling tirahan yung bahay nila, yung gabay ng mutya mo. Meron mga panawag para kung lalayas kasi na-discommunion, nagkamali ka ng lagay, pwede mo yung magtawag ka, hindi mo yung tawagin yung sinong gustong tumira dyan na bagong gabay o yung dating gabay ba yung babalik yan. Ganun lang yan. Kasi pagdating sa mutya, mas marami kang obligasyon. Dapat mo alam mo yung yung kabilugan ng buwan. Yan. Kailangan mo yan pasinagan ng buwan. Paliguan ng tubig ulan, tubig bukal, malinis yung dumadaloy. Diba? Saka paarawan mo yan. Yung unang putok ng araw, pwede yan. Lalakas yan. Hindi ka yan. Tapos kung kunwari may kasi magkaiba. Yung iba kasi paniniwala sa iba, so irerespeto natin yan, pero yung proseso yung natin ngayon yung tamang proseso o yung saktong step talaga paano mag-alaga o paano magtangan. So ganito yan. Kunwari na-discommunion yung mo yan, mutya. So siyempre magtatawag ka, so papasok yan.
Hindi mo naman alam kung itim ba o puti. Diba? Importante may gabay. Yun. Kaya nga, may gabi, may umaga, may liwanag, di ba? Maganda kasi yung dalawang dala mo, itim at saka putian. So, depende naman yan sa magdadala. Kung gagamitin niya sa masama, edi sa masama siya. Gamitin niya sa kabutihan, edi nasa liwanag siya. Yun lang yun eh. Depensa lang. Ito yun. Magkaiba yung insinso at kamangyan. Yung insinso naman, para yan sa mga medalyon. Yan. Yung kamangyan, panawag yun. At isa yun sa mga paboritong amoy na mutya. Ha? Tsaka yung mga mabubuting mutya, lalo-lalo na sa mga mabubuting mutya naman, mabubuting gabay, yung mga mabubuting engkanto, yung gusto-gusto nila talaga yan, sinso. Yung kamangyan. Kaiba kasi yun yung kamangyan at saka yung sinso. Sukan mo yan. Kung wala kang kamangyan, gusto mo talaga nung maganda talaga yung ano niya. Dahon ng laurier. Alam mo yun? Sagol kita sumba, di daw, madahon. Mokeo. Kana, yun, gamitin mo yun. Yung dahon ng lauriel. Pausok mo yan. Sama mo yan sa insinso mo. Ayan. Para, ano talaga, samahan mo rin ng ano, yung mga tunaw na kandila. Yung mga puti. Ayan. Pwede yun. Pausok mo sa damit mo, sa mga mutya mo. Ayan. Yung hindi naman yung maraming usok. Kunti lang naman ang ano. Tapos, yung mga bato, galing sa tubig, maganda yan, ilagay sa, kuha ka ng tubig galing sa bukal o ulan na direct talaga na ano mo sa lalagyanan, hindi dumaan sa daon, hindi dumaan sa ano, sa yero, direct talaga pumapatak sa lalagyanan. Pwede mo yun yung mga mutya sa galing sa tubig, yung mga suso, yung mga alimango naging bato, yun, maganda yan, mga linta, pamilok, yun, mga mutya sa tubig, mutya sa dagat, yan. Ganda yan, ibabad mo lang, buong magabi, kundi every Friday ibabad mo yan. Yan. Tapos ibabad yung mga bato naman, yung mga batong iba, pati kahoy pwede na rin yun. Pahidan mo lang ng yung pure na honey, ano yun, pure na honey, yun, maganda rin sa kanila yan. Maganda talaga yan, lalakas yan. Maliwanag ang buwan, labas mo, sindihan mo ng kandila, dasalan mo. Yan. Yan, dasalan mo palakas. May mga orasyon na pampalakas ang mutya. Meron yan. Lakasin mo. Yun yung kaibahan. At take note mga kapatid. Yung iba kasi hindi naman ako sa may respeto ko naman yung mga paniwala nyo, kaalaman nyo. Sa akin lang, alam mo yung mga kapatid, yung pandakaking itim, yung iniiwasan ng mga engkanto. Pag mayroon ka mga mutya, huwag mo yung isama, lalo na yung mga depensang natatakot yung ganto niyan eh, lalo na sinukuan yun, di ba, yung mga sa mga engkanto,
takot yan. Eh, paano yan? Di ba? Di ba? Paano yan? So, pag pinagalo mo yan, dyan na. Dyan na tayo magkakaano. Dyan na sa sakit ang ulo natin. Kasi merong kasa na halo-halo, di ba? Round, kumbaga round, kalahatan. Pinagsama na lahat. Lahat-lahat. Pati na yung pang-ano ng engkanto. Pati yung mga kahoy na pang-ipit, di ba? Sa kumbate. Yung umaaray talaga yung engkanto eh. Hinahalo na lahat eh. Ano na yung nakatira sa mutya ng kabal? Paano na yung nakatira na mutya ng Taguliwas, di ba? So, didiscommunion yun. Lalayas yun. So, ang matitira, so, B-round eh. Yeah, so, ang natitira, yung mga gabay na lang ng ano, yung nakatira sa mga yung para sa barang, di ba? Kulam. Yun. Kaya mag-iingat tayo sa mga kasa. Meron talaga mga gamit na hindi pwede. Diba? Kaya nga sinabi ng Diyos eh, kung sinong yung pinalayas yung mga engkanto, diba? Sinong ginsay mo tugdon sa Bisaya ba? Kung ginsay mo tugdon sa dagat, sa tubig, taga-tubig. Kung ginsay mo tugdon sa bato, taga-bato. Kung ginsay mo tugdon sa yuta, taga-yuta. Kung ginsay mo tugdon sa kahoy, taga-kahoy. Diba? May sariling ano sila. So, kanya-kanya rin yung galing. Meron namang mga engkanto na walang galing. Meron namang mga engkanto na matataas na engkanto na may mga galing or kapangyarihan sa taga-bulag, taga-liwas, hindi putukan. Ang napakaganda lang sa mutya, pag hinawakan mo yan at naalagaan mo yan, hindi ka na magdadasal palagi niyan. Dalhin mo lang yan. Kusang aandar yan eh. Kung gano'n mo siya inalagaan, ganun ka rin niya proprotektahan. Huwag mo lang gamitin sa kalukuhan. Kasi may kusang ano yan. Kukusang aalis rin yung bantay na yan. Kasi gusto nga niyang ano eh, magbago. Makatulong eh. Tapos gagawa ka ng kamalian o kasalanan. Tapos dala mo pa yung mga gamit mo. Mang-hold up ka kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka na tinatablan, hindi ka na makikita. Hindi. Una, dalawang beses yan, wala na. Yun na. Pangatlong beses, patay ka na. Shock ka na lang. Bakit? Ano? Na ano ka? At yung tiknot mga kapatid, yung mga mutya pala mga kapatid, bawal. Yun yung pinakabawal na itest mo. Yun. Kasi automatic na yan eh. Alam mo naman yan eh. Na-under yan eh. Ba't mo pa ititest? Yun. Ha? Yun yung kaibahan sa medalyon na binubuhay, nilalagyan ng lakas. Nilalagyan ng mga banal na espiritu. Mabubuting gabay. Diba? Mga anghel, mga kirubin, yung mga tinatawag mo dyan. Yun yung kaibahan sa dalawa. Pag material, mga mutya, wag nyo na yung itest. Ha? Wag nyo na yung itest. Na sasabihin nyo, paano namin malalaman kung may bisa? Simple lang. Napakasimple lang. Ang mutya, pag naalagaan mo yan,
Pag nalagaan mo yan, mananaginip ka niyan kung anong mga dala niya, anong galing niya. Yan, paghawak mo yan, anong napanaginipan mo, tapos yun yung dala mong mutya, yun yung galing niya. Alam natin na buhay na yan, yung mga mutya. Yung kailangan mo itis, yung ano na lang, mga medalyon, yung mga talandro, yun. Kailangan, yung mga orasyon na ilagay mo sa papel, barilin mo, yung pamigil, yung hisbala, yun, pwede mo yung check. Kasi matagal na proseso yun. Mahirap kung palagi mo yung dala, tapos ano, kasi yung mga mutya, marami na talaga, tested talaga yung mga mutya. At itatanong nyo naman kung ano ang mas malakas sa kanilang dalawa, mutya ba o ano. Pag napagana mo yung medalyon o mga spiritual, malakas yan. Yung mutya, malakas din yan. Pero alam nyo ka mga kapatid kung ano ang pinakamalakas na gamit o kapangyarihan, orasyon, salitang buhay. Yun yung pinakamalakas. Kasi pag kaya nyo yung mapaandar ng mga orasyon na yan, hindi nyo na kailangan ng mga gamit, mga pang-spiritual. Kasi binubulong nyo na lang yan eh. Iniihip nyo na lang yan sa katawan nyo. Automatic, 24 hours kabal na. Hindi ka na puputukan yan. Diba? Pero, mahirap nga. Mahirap magpundo. Kung tamad-tamad ka magdasal, hindi magmutya ka na lang. Yan ang realidad, mga kapatid. So sana meron kayong napulot na aral, kahit kunting aral lang, sa pagtatangan. Hindi ko naman inaano yung paniniwala sa iba, yung paniniwala nyo sa mga may hawak dyan. Yun lang naman sa akin. So, yun. Yung pinaka-the best naman yung tiwala natin sa Ama na may likha, di ba? Yung pinaka-the best na sandata natin at proteksyon. So, kayo na mag-ano, kung kayo na magbalanse kung tama ba, ano. Basta, tandaan nyo, may mga gamit, mga proseso na hindi pwede talagang magsama. Yan lang. Tip ko lang sa mga nagkakasa. Okay? Sige, mga kapatid, good luck sa ating lahat at mapapagpalang araw sa ating lahat. Tatay Salvatore on the mix.